Hello sa inyo mga kadiliman. Excited na ba kayong mag-weekend? Ako rin eh. Bale, panoorin nyo pala yung video hanggang dulo para sa mga nag-comment ng kanilang shoutouts. Bago yan, pakinggan muna natin ang mga bagong kwentong tampok ngayong gabi. Tungkol sa kakaiba, misteryoso, o weirdong karanasan ng ating mga senders. Minsan, mapapaisip ka rin kung nangyari na ba sa'yo yung tulad ng sinasabi nilang glitch in the matrix o yung akala mo na nilinlang ka ng pagkakataon. Tapos, mapapaisip ka kung totoo ba, pero alam mo sa sarili na nangyari talaga siya. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Aryan from Aklan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag o maintindihan itong nangyari sa akin. Hindi ko alam kung mamamangha ba ako o kikilabutan. Hindi ko masasabing paranormal yung nangyari dahil wala namang involved na multo o ibang entities. Hanggang ngayon ay mas gusto ko pa ring isipin na may glitch lang talaga sa realidad, kahit na kung iisipin kong mabuti ay napaka-imposible. Noong 2017 ay nagtatrabaho ako bilang isang call center agent sa Cebu. Night shift ako noon at madalas akong umuwi ng madaling araw. Isang gabi, habang nasa jeep pa uwi, ay bigla kong naalala yung pinsan kong si Angie. Wala namang espesyal na dahilan. Basta parang may kung anong pairamdam na kailangan ko siyang kumustahin. Mga bandang 3:17 AM ay nag-text ako sa kanya ng, "Uy, okay ka lang ba? Ingat ka mamaya ah." Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong kinabahan para sa kanya. Text yun dahil bihira lang siyang mag-online sa social media. Pagkatapos kong isend yung message sa kanya ay napansin kong mali ang numero. Hindi pala kay Angie napunta ang text ko. May bigla kasi ako napindot na isang digit na mali. Napamura pa nga ako nun. Pero hindi na ako nagabang pa ng follow up. Inisip kong random stranger lang naman ang makakatanggap nun. O baka nga wala namang may-ari ng numerong yon. Kinabukasan, pag uwi mula sa trabaho, may reply galing sa numerong yon. "Salamat" ang nakasulat. Yun lang at wala nang iba. Nagulat ako pero hindi ko na masyadong pinansin. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ulit ako ng message mula sa parehong numero. Ang sabi noon ay, "Hindi mo ako kilala." Napakunot-noo ako. Sa isip ko noon ay, natural, hindi ko naman talaga siya kilala. Pero may kasunod pa yung message na yon na ang nakalagay naman ay, "Kung hindi mo siguro ipinadala ang text na yon, baka patay na ako ngayon." Ang sabi niya, na ikinakilabot ko. Napatigil ako. Akala ko prank lang o baka gusto lang maipag-textmate o maipagtsikahan. Pero nireplyan ko yon at tinanong kung bakit. Ilang minuto pa bago siya sumagot. Parang ganito yung pagkakasabi niya noon, Sir Bob. "Nung madaling araw na natanggap ko ang text mo, paalis na sana ako sakay ng motor, nakainom. At nang mabasa ko ang 'ingat ka mamaya,' hindi ko alam kung bakit pero parang kinabahan ako. Nagdesisyon na lang ako nung matulog na lang." Pagkatapos ay nagsend siya ng screenshot ng balita. May aksidenteng nangyari sa parehong kalsada na dadaanan sana niya. Patay yung rider na yon. Parehong oras na lalabas sana siya at kaparehong lugar kung saan madadaanan niya yon. Nanlamig ako bigla. Pero hindi yon ang nakakatakot, Sir Bob. Ang nakakatakot ay yung oras ng text. Binuksan ko ang sent messages ko at 3:17 AM ang oras na nandoon. Ang sabi ng lalaki, natanggap daw niya ito ng 3:17 AM din. Normal lang sana. Pero ang nakakakilabot doon ay nasa ibang bansa siya. Dapat magkaiba ang time zone namin. Dapat ibang oras ang lumabas. Napansin din niya yon, kaya nag-usap kami. Habang pinag-uusapan namin ang nangyari ay pareho kaming nakaramdam ng kakaiba. Pareho naming naramdaman na parang dati na kaming nagkausap
Pero imposible yon dahil first time naming magkakilala. Parang may nawawalang memorya sa utak namin at bigla na lang yung sumulpot. Yung para bang may bahagi ng buhay namin na nabura at muling nagpakita nang mangyari ang kababalaghang ito. Pagkalipas ng ilang linggo ay natigil ang communication namin. Nagpalit ako ng phone at SIM card. Nagbago rin siya ng numero dahil hindi ko na makontak yung dati. Unti-unti ko na rin nakalimutan noon ang lahat. Hanggang sa isang gabi, eksaktong isang taon pagkatapos noon, nagising ako 3:17 AM. Iba na yung trabaho ko dahil nag-alala noon yung magulang ko sa pag-uwi ko ng madaling araw. May bagong message galing sa isang number na wala sa contacts ko, pero pamilyar yon. Ang problema, Sir Bob, matagal nang deactivated ang numerong yon at hindi ko na na-save kailanman. Ang laman ng message na labis kong ikinakilabot ay nangyari ulit. Bumilis yung tibok ng puso ko noon sa kaba. Nag-reply ako, "Sino ito at ano ang nangyaring pinagsasabi mo?" Mabilis ang reply niya, "Ikaw." Natawa ako sa kaba. Akala ko ay may nangloloko sa akin. Pero sumunod na message, "Huwag kang papasok sa trabaho mamaya." Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Tinawagan ko yung number na yon pero out of service. Wala talagang may-ari. Parang hindi nag-i-exist. Hindi ako pumasok noon kinabukasan. Nag-file ako ng sick leave. Bandang 6:00 ng umaga, may natanggap akong tawag mula sa katrabaho ko. May banggaan daw sa highway. Isa sa mga empleyadong kasabay ko sanang bumiyahe ang nasawi. Tahimik akong naupo buong araw. Paulit-ulit kong binabasa yung message. Hanggang ngayon ay nasa lumang phone ko pa rin yung screenshot. Pero sa tuwing pinapasa ko yun sa iba ay hindi ito mabuksan o sinasabing corrupted file. At hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari nung mga panahon na yon. Hindi ko sure kung coincidence lang, kung may bug ba sa network, o baka may problema na ako sa pag-iisip. Sa tingin nyo, posible kaya yung sinasabi nilang glitch in the matrix? Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa mga listeners. Tawagin na lang akong Josel, taga Caloocan. Nung una, Sir Bob, ay hindi talaga ako mahilig manood ng mga horror. Hindi ako mahilig sa multo, aswang o kung ano pa. Pero simula nang mag-pandemic at wala na akong maisip na libangan, nakita ko yung iba't ibang horror channels na nagna-narrate. At isa nga ang channel nyo sa sinusubaybayan ko magpasa hanggang ngayon. Mula nang maranasan ko itong ikukwento sa inyo, ay mas natakot na ako sa mga bagay na may paliwanag sana pero hindi ko alam kung papaano. Nangyari to noong 2023. May best friend akong tawagin nating Charlene. Simula high school ay halos araw-araw kaming magkausap at magkasama. Kahit may kanya-kanya na kaming trabaho, ay active pa rin ang chat namin at tambay tuwing gabi. Isang Sabado ng gabi, nasa bahay lang ako. Mga bandang 11:00 ay nakatanggap ako ng notif mula sa messenger. Hindi ito galing kay Charlene. Nagulat ako dahil ako din ang sender nun. Pagbukas ko ng app ay may voice message akong ipinadala kay Charlene. Wala akong maalala na may ginawa akong voice message para sa kanya, kaya nagtataka ako nun. 3 minuto ang haba nito. Ang nakakakilabot pa doon, Sir Bob, hindi ako ang nag-record. Hindi ko pa nga hawak ang cellphone ko noong mga oras na ipinadala yun. Kinabahan ako. Chinek ko agad yung voice message. Narinig ko ang sarili kong boses. Walang duda, boses ko yon. Pero parang pagod. Parang matagal na walang tulog. Ang sabi doon ay, "Char, hindi ko na kaya. Pagod na ako." Ni minsan ay hindi ako naglabas ng saloobin ko sa kanya dahil hindi siya nakakatulog. Mas pinoproblema niya yung problema ko, kaya minabuti kong sarilinin lang.
Wala akong matandaang may sinenda kong ganun sa kanya at buti na lang hindi pa niya yon nabubuksan. Nang tingnan ko ang timestamp ng voice message, mas lalo akong nanlamig. Naisend ito mga bandang 3:00 ng hapon. Nasa opisina pa ako noong mga oras na yan at nasa meeting pa kaya imposibleng magawa kong mag-record. Nasa bag ko lang din yung cellphone ko kaya walang makaagalaw nun. Mga 10 tao pa ang maapagpatunay na imposibleng ako ang nag-record nun. Tinawagan ko agad si Charlene. Ang sabi niya, narinig daw niya ang voice message. Akala nga raw niya ay prank lang. Bakit naman daw hindi ako nagsasabi na may pinagdadaanan pala ako? Sinabi ko naman sa kanya na wala naman akong maramdamang ganon. Yung katulad sa voice message na pagod na parang ayaw nang mabuhay. Sinabi ko rin sa kanya na hindi talaga ako ang nag-record nun. Pero paano raw nangyari na boses ko yun at galing din mismo sa akin yung message? Yun yung malaking katanungan na hanggang ngayon ay hindi ko masagot-sagot. Itong 2025 lang, Sir Bob, nakaranas ako ng matinding depresyon. Bihira ko na lang makausap si Charlene dahil lang ibang bansa siya at bihirang mag-online na. Nag-deactivate ako ng lahat ng social media account ko, pati Messenger, Facebook, lahat na pwede akong kontakin. Kahit SIM ko noon ay in-off ko. Ayokong may kausap. Umalis ako sa trabaho at nagkataong naipaghiwalay yung long-time boyfriend ko. Nagkakagulo din yung pamilya namin. Nagkasabay-sabay ang problema na hanggang sa hindi ko na nakayanan. Sobrang na-depress ako. Paulit-ulit kong sinasabi na ayoko na pagod na ako. Umiiyak ako noon habang nakasalampak sa sahig. Naka-off ang phone ko. Sigurado ako dahil hinayaan ko lang yon mag-drain. Kaya nagulat ako, Sir Bob, nang tawagin ni Charlene si Mama. Nag-send na naman daw ako ng voice message katulad ng dati. Pinacheck lang niya na baka may masama na raw nangyayari sa akin. Nabanggit pa noon sa kanya ni Mama na hindi ako lumalabas ng kwarto ko. Tinawag ako ni Mama. Hindi ako nagbukas ng pinto kaya gumamit na ng susi. Agad akong tinanong ni Mama kung ano raw yung pinadala ko kay Charlene. Kung may problema daw ba ako, bakit hindi ko sinasabi sa kanila? Natigilan ako noon. Matagal kaming hindi nag-uusap ni Charlene. Sinabi ko sa kanila na naka-deactivate ako. Alam din nila yon. Papaano ka kung makakapagpadala ako ng voice message sa kanya? Naka-off din yung phone ko, pati na yung SIM. Pinakita nila sa akin yung voice message. Halos kaasan lang nun. Yung time na nagsasabi akong pagod na ako, ganun din yung oras na send yun. Nawala lahat ng lungkot ko noon, Sir Bob, napalitan ng kilabot. Agad kong tinawagan si Charlene gamit yung account ni Mama. Sinabi ko sa kanya na hindi ako ang nagpadala nun kahit kako i-check pa niya. Ilang araw na akong offline at deactivated. Kahit nga rin daw siya ay kinilabutan. Paano daw nangyari yon? Nag-record at nag-send ng kusa. Nag-open ako ng Messenger at kinuwento ko sa kanya ang mga nangyayari sa akin. Nabawasan yung naramdaman kong depresyon dahil sa isang voice message na katulad ng ipinadala ko sa kanya 2 years ago na hindi naman talaga ako ang nagpadala. Hanggang ngayon kapag naaalala ko yon, kinikilabutan ako. At the same time, Sir Bob, natakot na ulit akong makaranas ng depression. Pero parang lumuwag din yung kalooban dahil kakatulong din kahit papaano. Ayoko na sa ikatlong pagkakataon ay may muling magpadala ng voice message kay Charlene na boses ko galing daw sa akin pero hindi naman ako ang nag-record at nag-send. Ito lang yung story ko, Sir Bob. Sana ay mapansin ninyo. Hello sa inyo, Boss Bob, pati na sa mga nakikinig. Ako si Eman, silent listener ng channel nyo. May isang bagay na hindi ko makakalimutan magpasa hanggang ngayon. Gusto ko lang ibahagi sa inyo at sana ay mabasa at manarate ninyo.
Hindi ko alam kung kikilabutan rin ba kayo tulad ko o pagtatawanan lang dahil parang imposible, ang weirdo. Pero para sa akin ay nakakatakot ang pangyayari. Hindi dahil sa may nakita akong multo, kundi dahil sa isang lugar na noon ko lang naman napuntahan pero parang pamilyar sa akin. Parang deja vu. Nangyari to taong 2013. Nagtatrabaho ako bilang isang field technician. Madalas akong bumiyahe sa iba't ibang probinsya para mag-install ng equipment. Isang hapon, nasa isang maliit na terminal ako ng bus sa bundok ng Negros na first time ko lang mapuntahan. Hindi yun sikat na lugar at medyo liblib pa nga ng mga panahon na yon. Hindi rin ito matao. Lumang terminal lang na may kalawangin ng upuan at isang lumang orasan na nakasabit sa dingding. Habang naghihintay ako ng biyahe pa uwi, napansin kong kakaiba yung orasan. Nakahinto ito sa eksaktong 4:23 PM. Sira siguro o wala ng baterya. Pero nang tingnan ko yung cellphone ko, 4:23 PM din. Wala namang kakaiba roon. Hanggang sa tumingin ulit ako makalipas ng ilang minuto. 4:23 PM pa rin na ang nasa orasan, pero 4:31 PM na sa cellphone ko. Doon na ako kinilabutan. Parang walang gumagalaw sa terminal. Tahimik, walang bagong pasahero at walang bagong bus. Yung para bang nakapos ang lahat. May matandang lalaking nakaupo sa kabilang dulo. Kanina ko pa siya nakikita noon pero hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya lumilingon. Para lang siyang larawan. Sinubukan kong mag-scroll sa cellphone ko noon. Sobrang bagal pa naman ng data. O halos wala ring signal nung mga panahon na yon. Mabagal lahat. Nang may bigla akong naalalang tingnan. Yung oras ng pag-alis ng bus sa ticket ko. Nagtaka ako kasi nakita ko, iisa lang yung oras ng departure at arrival. Hindi 12 hours ang biyahe ko at lalong hindi 24 hours para magparehas ang oras. Parehong oras sa parehong araw. Paulit-ulit kong binasa. Hindi pwedeng tama yun, kako. Naisip ko na baka nagkamali lang yung print. Parang saglit tumigil yung mundo ko noon, boss. Namalayan ko na nakasakay na ako sa bus. Una kong napansin ay luma na yung kulay ng puting bus na sinakyan ko. Isa-isa na rin ang pag-akyat ng mga pasahero. Yung matandang lalaking nakaupo ay nandun na rin sa loob ng bus. Doon ko napansin. Hindi ko siya nakitang sumakay ng bus, pero parang sa isang iglap ay naroon na siya. Pagkaalis ng bus ay napapikit ako saglit. Sobrang tahimik. Maya-maya ay umuusad na kami. Napatingin ako sa paligid. Puro taniman ng palay ang nadadaanan namin na parang walang katapusan. Nang ipikit ko ulit yung mga mata ko noon, boss, ay parang may nabasag na salamin sa paligid. Biglang bumalik yung ingay. Nagulat pa ako dahil andoon pa rin ako sa lumang terminal. Yung parang nanaginip lang ako na nakasakay na ako. May mga bagong pasahero nang nagdatingan. May mga tumatawa pa nga. May mga tendero-tendera nang naglalako na para bang yung walang buhay na terminal kanina ay biglang nabuhay at umingay. At yung orasan sa dingding, 4:37 PM na. Umaandar na. Para bang walang nangyari. Maya-maya ay may dumating na bus. Katulad ng bus na nakita ko. Lumang puti siya. Yun yung sinakyan ko. Tumayo ako at naglakad papunta rito. Sumakay na ako at pumikit. Pagdilat ko, katulad doon sa nakita kong walang katapusang malawak na palayan ang dinadaanan namin. Bigla akong napatayo dahil kapareho yon sa dinaanan ng bus na sinakyan ko nung una. Hindi ko alam kung nanaginip ba ako noon dahil tanda ko na hindi naman ako natulog. Pero ang mas nakagigimbal ay yung narinig kong basag na salamin, boss. Narealize ko na hindi pa rin pala ako nakakaalis sa lumang terminal. Pagtingin ko sa oras ay 4:23 PM pa rin. Kinilabutan na ako noon ng sobra. Yung para bang ayaw akong paalisin. Kaya nagpasya na lang akong hindi na lang umalis. Pinalipas ko muna ang ilang mga araw.
Dahil nabalitaan ko rin noon, Boss Bob, na nung mga oras na yon ay may isang bus na nahulog sa bangin. Doon mismo sa lugar kung saan dadaan ang bus na sasakyan ko. Ang weirdo, di ba, boss? Tanong ko lang ay kung nangyari na rin ba sa inyo yung katulad ng nangyari sa akin? Hi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners and subscribers. Just call me Gian, taga Ilocos Sur. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga taong naliligaw. Sabi ay pinaglalaroan ng kapre o maligno. Pero papaano kung hindi ikaw ang naligaw, kundi yung mismong lugar ay ayaw kang palabasin? Nangyari to sa akin taong 2010. Nanggaling ako sa birthday ng pinsan ko sa isang baryo sa bundok. Hindi ko kabisado yung lugar at hindi pa uso gaano noon ang GPS, pero may binigay naman sa aking direksyon. Bandang 10:00 ng gabi na ako umuwi. Ako lang ang mag-isa sa sasakyan. Tahimik yung kalsada, walang ibang sasakyan at walang tao. Normal lang sa una, hanggang sa napansin ko yung waiting shed. Maliit na waiting shed yon na kulay asul. May poste sa tabi. Pinakapintang numero na hindi ko matandaan kung 27 ba yon o 23. Nadaanan ko ito. Wala naman akong pakialam nun at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Makalipas ng ilang minuto, nadaanan ko ulit. Parehong waiting shed, parehong poste, parehong numerong 23 o 27. Napatingin ako sa rear view mirror. Baka magkamukha lang, sabi ko. Pero hindi eh. Pati graffiti sa gilid, pati sirang bubong, parehong pareho. Kinabahan ako ng kaunti. Pero inisip kong baka magkahawig lang talaga, kaya nagpatuloy na ako. Makalipas siguro ng mga 5 minuto, nandoon na naman yung waiting shed. Yung nakapintang numero na 23 or 27. Nung time na yun ay huminto na ako. Binuksan ang bintana. Sobrang tahimik talaga ng paligid. Yung bang walang kuliglig. Kahit nga hangin wala. Walang kahit anumang tunog. Yung para bang walang buhay ang buong paligid. Kinilabutan ako kaya muli na lang akong sumakay ng sasakyan. Binilisan ko na ang pagpapatakbo. Mas binilisan ko pa noon dahil kinikilabutan na ako. Pero parang hindi nagbabago yung paligid. Parehong mga puno, kurbada, waiting shed. Mga pang-5 o pang-6 na. At habang papalapit ako sa ikapito kong balik sa lugar na yon, napansin ko na may tao na ngayon sa waiting shed. Yung 6 na balik ko noon ay walang tao. Yung para bang sirang video na pabalik-balik. Pero sa ikapitong pagdaan ko, doon ay may tao na. Isang lalaking nakatayo lang. Bahagya siyang nakatalikod sa akin at hindi gumagalaw. Nilingon ko pa yung side mirror nang madaanan ko siya at yun yung malaki kong pagkakamali. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa nakita. Yung lalaking nakita ko ay nag-iba ng anyo, yung para bang naging malaking aso siya. Akala ko ay makaalis na ako doon, pero muli kong nadaanan yung waiting shed at andun ulit yung lalaki. At nung time na yon, pinasya ko na hindi ko siya lingunin. Dumaan ako at hindi ko to nilingon. Kahit gusto kong tingnan ay pinagpatuloy ko ang pagmamaneho. Isa lang yung pinagtataka ko, Sir Bob. Yung oras kasi parang hindi tumatakbo. Ganun pa rin yung oras nang dumaan ako sa waiting shed na yon. Gumana lang yung relo ko nang hindi ko na ulit nadaanan ito at nakarating na ako sa bayan. Laking pasalamat ko na walang masamang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung naligaw ba ako, nagka-time-lapse or may glitch na nangyari dahil paulit-ulit ang pagdaan ko doon. Hindi ko maipaliwanag kung kagagawan ba yon ng sinasabi nilang elemento o parte yon ng the unknown na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kayang maipaliwanag ng siyensya. Hindi na talaga ako bumalik sa lugar na yon ng mag-isa at gabi. Nang ikwento ko nga yon sa pinsan ko, sinabihan pa ako na baka lasing lang o di kaya ipagod at napapaidlip.
Basta ang alam ko lang ay sobrang nakakatakot ang pangyayaring yon na parang hindi ka makaalis-alis sa isang lugar. Yo, good evening, good morning, good afternoon mga kadiliman. Shoutout tayo muna. 12:05 AM, July 9 as of recording. Bali ang mga babasahin ko po ay yung mga nag-comment before 12. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, simulan natin kay Gracia Revamp. Sakto, patulog na raw siya. Shoutout kay Daniel Malibiran. Pa-shoutout po, listening from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Godofredo Banal, good evening Sir Bob. Good story. Kay Mahilig Kumantut, yes, happy lang po here in Saudi Arabia. Call me Jovan Ansao. Hello sa inyo. Abigail Gumpad, tapos shoutout din kay Sir Bobby Ongsueco. Kay LGRNG7. Hello, ang ganda ng boses mo. Fave ka namin ni Papa dahil palagi kang may upload. Nasa heaven na siya. Shoutout mo na lang kami, Koba at LGRNG ng Kainta. Thank you. I'm sorry po sa papa nyo. I'm sure na nakikinig siya sa heaven. Kay Kim Vincent Karimpong. Hi Sir Bob, listening. Shoutout from Zamboanga del Sur. Kay Angel Sayer. Good evening Sir Bob. Angel Canayon Reyes po from Bolinao, Pangasinan. God bless sa inyo. Pati na rin kay Liz Lee. It's me Liz. Hello po again Sir Bob and ingat palagi. Ingat din kayo. Kay Stolen Child. Listening from Pampanga. Shoutout din kay April Joy Calixto. Dose of Horror na naman. Renalyn Daklitan from Angeles City, Pampanga. Good evening sir. At least paunti-unti na natatanggal yung cover. One of the good narrators. Oh, salamat po. Chill, 12345. Shoutout din kay Gerald de la Serna. Good evening from Talisay City, Cebu. Kay Maria Valenzuela. Yes, happy Monday. Listening from Qatar. I'm pretty haha. Pampatulog ko lagi. Shoutout po kay I'm pretty haha SC. Pa-support po ako, gaming account ko po ito, silent viewer. O support po natin yung channel niya, I'm pretty haha SC. Kay Sir Vincent Reyes, yan lagi nakikinig. Thank you sa inyo sir, from Cavite. Shoutout din kay Rose Loves. Shoutout po, Jasmine Lubong from Ilocos, silent listener. O mag-iingat daw tayo sabi ni Sir Vincent dahil kay Inday. Kay Fatima Torres, good AM Sir Bob, dito lang ako sa Zambales. Shoutout din kay Mia Nitram, pa-shoutout here from Pakistan, Jana. Shoutout kay Alan Alvarado from Muntinlupa, kay The Unimpressed Beach, listening from Canada, just call me Victor. From Marikina, si Oliver De Vera, shoutout din kay Ma'am Yans Prusola, kay Biel Magsayo, Leia of Clark. Kay Bushdo 64, shoutout Sir Bob, John Harvey from Nueva Vizcaya. Shoutout din kay Rachel Piñon, pa-shoutout sina Princess, Randy, Edna, Manilyn, Sherry, Marine, Rian, Johans, Mia, Jezreel, Ransel. Hello Sir D, mula kay Ma'am D, Dimples Yumi. Kay Sofia, Kyla Filipina, hello sa inyo. Pati na rin kay Patpat J90. Hi po Sir Bob, super love your stories. Suggestion lang po, maganda rin po yung parang sa radyo na may mga effects. Oh, paano natin gagawin yon? Okay, shout out kay Jerry Asibar from Lawang, Northern Samar. Kay Mr. Coles, shout out din kay Roxani Sulami. Hello, pa-shoutout naman Sir Bob. Like ko po itong channel nyo. Thank you. Kay Bake Cause of You, shoutout Sir Bob, new listener here. Kay Daphne's Play, pa-shoutout Sir Bob para sa anak kong si Dapdap.
At birthday ng jowa ko na si Victor. Salamat, more stories please. Kay Mafe Tadislis, hello po, shoutout from Aklan. God bless po. Shoutout din kay Ma'am Delray Reed Barabas, kay Bernas Lucia, pati na kay Sir Abel Jimenez, pa-shoutout po from Taguig. Kay Alice Numalis, hi Sir Bob, I love listening to your creepy stories. I have been listening to you on my way to work here in Sydney, Australia. Hello po sa inyo and thank you. Kay Shirley Almero, pa-shoutout po Sir Bob, listener from San Marcelino, Zambales. Thank you po and God bless, more power. Kay Jerilyn Saturnino, pa-shoutout po Sir Bob, Jing po from Lipa City, Batangas. Tina rin kay Cedric Kahigal, shoutout kay PTR Archie Sion, shoutout po Archie Sion from Antipolo City, Rizal. Pa-shoutout po silent listener from Davao City, Josh Umpar, pati na kay Olan Balbal. Pa-shoutout po Idol Roland Baltazar from Libmanan, Camarines Sur, Bicol. Kay Eminita Junto, shoutout to my nephew James Junto from Tagum City. Happy listening. Pati na kay Alberto Bondoklingad. Good day Sir Bob. Shoutout po. Team Junix Tisoy ng Fatima Santa Cruz, Porac, Pampanga. God bless po. Hello sa inyo. Kay Bobby Ortega, pa-shoutout po from Tondo. Kay Jeeper Screepers, pa-shoutout si Jennifer Antipolo from Jake. Salamat. Kay Ronald Dandan, pa-shoutout po Sir Bob, Ronald Dandan, Taganaga City, Cebu. OFW sa Saudi. God bless and always in a good health po sa'yo. Thank you po. Kay Kay Siren, shoutout po Kim Siren from Morong, Rizal. Kay Christian Acedo, shoutout po Sir Rim at Christian Acedo. Lot, hi po, pa-shoutout po, listening from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Dayan Jennifer de Belen, shoutout sa mga anak ko, Dayan of Marilao, Bulacan. Magandang gabi Sir Bob, sabi ni Ma'am Eriza Miguel. Hello po sa inyo. Kay Neri Pabalete, hello din kay Lian Adler. Ako po please, pangarap ko yung ma-shoutout po. Please po. Ay grabe naman yung pangarap. Sana natupad na. Yan na. Kay Miss CL, pati na rin kay Toshi from Quezon City. Solid listener, gaganda ng mga stories. Salamat po. Kay Naika Henson, pa-shoutout po, first time kong mag-comment sa mga narrators. Naika Henson from Concepcion, Tarlac. Hello po sa inyo. Kay Ogie Parayaw, hello po Sir Bob, shoutout listening from San Ildefonso, Bulacan. New stories, sabi ni Marian Francisco. Kay Yana Poti, shoutout po listening from Tacloban City. Vanessa po. Kay Norilyn Jariel, pa-shoutout naman po dito sa amin sa Cavite, Imus, sina Mona, Kate, Ashley, Ellie, Marian. Gabi-gabi po kaming nakikinig sa inyo. Ubus niyo na ba yung mga kwento? Nadidisturb ako sa paurong na takbo ng sasakyan, but I love your stories. Sabi ni Lucky Tan, ganun po talaga, paurong din po yung narrator. Kay Mards B, pa-shoutout po Lods kina Mards B ng Abu Dhabi, The Boring Writers, Eliboy Kath, kay Beshi, Ariela M, Candy Hernandez, Batoon Family, Ancheta Family, at Caliboso Family. Salamat po and more power. Thank you sa inyo. Kay Jovelyn, pa-shoutout naman po dito sa amin sa Las Piñas, CNA Carla, Taboy, Tenden, Ate Ondet. Maraming salamat po, always po kami nakikinig. Salamat po. Lastly, kay Crisela Agudes. Good afternoon po Sir Bob. Pa-shoutout po kina Crisela Nelas from Parañaque City. Pa-shoutout din po sa Silverio Compound, Idala Family, Agudes Family, at sa Tanawan, Batangas, Nelas Family. Shoutout din sa asawa ko na si Jep at sa mga anak ko, Clarence, Baste. Lagi ako nakikinig sa mga stories nyo, Sir Bob. Ingat po and God bless sa inyo. Ayun po, sana nabasa ko lahat.
Wala akong nakaligtaan sa mga nag-comment hanggang 12. Okay. Thank you po sa inyong mga nag-comment, nagpa-shoutout, sa mga active listeners, silent listeners, subscribers, pati hindi mga nakasubscribe na nakikinig lang. Sa walang sawa ninyong suporta. Maraming salamat po sa lahat. Mag-iingat po ang lahat dahil may bagyo ngayon tayo sa Pilipinas and sana maging matiwasay ang ating weekend. God bless and stay safe, mga kadiliman.